Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 20, talata 1 hanggang 5. Mga tuntunin tungkol sa pakikidigma. Kung kayo'y makikipagdigma, huwag kayong matatakot kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo at mas marami ang kanilang kabayo at karwahe, sapagkat kasama ninyo si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Bago kayo makipaglaban, tatayo ang isang pari sa unahan ng hukbo at sasabihin niya ang ganito: "Pakinggan mo, Israel, sa araw na ito ay makikipagdigma ka. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh. Siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin ka niya." Ganito naman ang sasabihin ng mga pinunong kawal: "Sino man ang may bagong bahay, subalit hindi pa ito na itatalaga, ay maaari nang umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang tumira sa bahay niya." Amen. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-20 kabanata ng Deuteronomio, versikulo 6 hanggang 10. Mga tuntunin tungkol sa pakikidigma. Sino man ang may bagong ubasan at hindi pa nakakatikim ng mga bunga niyon ay maaari nang umuwi. Baka mapatay siya sa labanan at iba ang makinabang sa kanyang ubasan. Sino man sa inyo ang nakipagkasundong pakasal, ngunit hindi pa nagsasama, ay maaari nang umuwi. Baka mapatay siya sa digmaang ito at ang mapapangasawa niya ay mapunta sa iba. Sino man sa inyo ang natatakot o pinanghihinaan ng loob, ay maaari nang umuwi at baka magaya pa ang iba. Matapos itong sabihin ng mga punong kawal, tatalaga ang mga mangunguna sa hukbo. Bago ninyo salakayin ang isang lungsod, alukin muna ninyo sila ng pakikipagkasundo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 20, versikulo 11 hanggang 15, at ang sabi: "Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lungsod at sumuko sa inyo, magiging alipin ninyo sila at magtatrabaho para sa inyo. Kung ayaw nilang sumuko at sa halip ay gustong lumaban, kubkubin ninyo sila. Kapag sila'y nalupig na ninyo sa tulong ng Diyos ninyong si Yahweh, patayin ninyo ang lahat ng kalalakihan roon. Biyagin ninyo ang mga babae at ang mga bata, at samsamin ang mga hayop at lahat ng maaari ninyong makuha. Para sa inyo ang mga iyon, at maaari ninyong kunin sapagkat ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Ganyan ang gagawin ninyo sa mga lungsod na malayo sa inyo." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 20, verse 16 to 20. Ngunit sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana, ay huwag kang magtitira sa may buhay sa anumang bagay na humihinga, kundi iyong lilipulin sila ang Heteo at ang Amoreo, ang Kananeo at ang Pereseo, ang Hibeyo at ang Jebuseo, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang huwag kang turuan nilang gumawa ng ayon sa lahat nilang karumal-dumal na kanilang ginawa sa kanilang mga Diyos, na anupat kayo'y magkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. Pagka iyong kubkubing mahabang panahon ng isang bayan sa pakikibaka upang sakupin, ay huwag mong sirain ang mga punong kahoy niyaon na pagbubuhatan ng palakol, sapagkat makakain mo, at pagbubuwal sapagkat tao ba ang kahoy na para mong kubkubin mo? Ang mga punong kahoy lamang na iyong kilala na hindi mga kahoy na nakakain ang iyong sisirain at ibubuwal, at iyong itatayong mga kuta laban sa bayang nakikibaka sa iyo hanggang sa maibuwal mo. This is the word of God. Amen.